sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, 15 ng Enero 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. He is considered armed and dangerous. DILG nag-alok ng 10 milyong pisong patong sa ulo ng itinuturing ng ahensya bilang #1 most wanted sa Pilipinas na si Atong Ang. 3 dating DPWH officials at isang kontratista pasok na sa Witness Protection Program. Walang modong Russian vlogger na nangharas sa BGC, ipadedeport na. Sa showbiz, power couple na may marital problems, Tony Gonzaga sinagot ang blind item. At anak ni Manny Pacquiao na si Michael nagparetoke nga ba? Netizens nag-react. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naglaan na ang Department of Interior and Local Government ng 10 milyong pisong reward para sa ikadarakip ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Kinansela naman ang nasa 6 na lisensyadong baril na nakapangalan kay Ang at hihilingin ang red notice mula sa Interpol sakaling makalabas siya ng bansa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Iyan ang halaga ng pabuya para sa makapagbibigay impormasyon sa kinaroroonan ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ipinababatid naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mapanganib na personalidad si Ang. Kasama po si Atong na siguro may tuturing natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing Sabogueros. And he is considered armed and dangerous. Sa 18 personalidad na may warrant of arrest na mula sa Laguna Regional Trial Court, si Ang na lamang ang hindi nahuhuli matapos mabigo itong makita sa kanyang bahay sa Pasig City nitong Miyerkules. We have already accounted the 10 PNP personnel, including yung ex-police officer na na-dismiss na. They are currently incarcerated sa Camp Crame. We have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door. Batay naman sa datos ng Bureau of Immigration, sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. ayon pa kay Remulla, naka-alerto na ang 320,000 personnel ng PNP para sa manhunt operation. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Pero paglilinaw ng kalihim, Walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. naharap si Ang sa mga kasong kidnapping, serious illegal detention at homicide kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.
Pasok na sa Witness Protection Program ng pamahalaan ang 4 na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at isang kontratista upang tumayong state witness sa flood control scandal. Samantala, sinusuri na ng Malacanang kung totoo ngang sinadya umano ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na magsumite ng maling impormasyon ukol sa ghost flood control projects upang ilihis ang investigasyon. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Tinitingnan na ng Malacanang kung totoo na mali-mali ang datos na ibinigay ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa Pangulo ukol sa ghost flood control projects. Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Una nang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinadya umano ni Bonoan na magsumite ng maling impormasyon ukol sa lokasyon ng mga hinihinalang ghost flood control projects para guluhin ang investigasyon. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates. Loko niya si Pangulo. Ani Lacson, padadalhan niya ng sabpina si Bonoan, resigned Congressman Saldico at iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na dawit sa issue. Kumporme rito ang Malacanang at iginiit na pananagutin ang mga sangkot kahit pa nag-resign na o umalis ng bansa. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung kailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado. November 2025 na umalis ng bansa si Bonoan kasama ang kanyang asawa para magpagamot sa Estados Unidos at nakatakda sanang bumalik noong December 2025. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin mabalik sa bansa ayon sa Bureau of Immigration o BI. Sakaling hindi pa rin sumipot si Bonoan sa pagdinig ay pinag-iisipan na ng Blue Ribbon Committee ng Senado na iparesto ito. Sa kaso naman ni resigned Congressman Ko, muling iginit ng Malacanang ang posisyon ng Pangulo na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi ito ng Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Samantala, inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na pasok na sina dating DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia sa Witness Protection Program. Gayun din ang kontraktor na si Sally Santos. Ibig sabihin, sila ay mga tatayong state witness ukol sa flood control issue. Ayon sa DOJ, nagsauli ang 4 na personalidad ng aabot sa 316 million pesos na flood control funds at nag-turnover din ng mga ebidensya. Bigo namang makapasok sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng maglabas na ang Senado ng arresto warrant laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung muli siyang hindi sisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ito'y sa kabila ng pinaplano ring extradition treaty ng Pangulo sa pamamagitan ng Interpol para maaresto si Ko na pinaniniwala ang nasa Portugal. Magugunit ang isa si Ko sa mga itinuturong mastermind sa paggamit umano ng on-program funds. Samantala, nakatakda ring simulan sa January 20 ang paglilitis ng Sandigan Bayan sa kaso laban kay Zaldico kung saan tetestigo mismo si DPWH Secretary Vince Dizon. Inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na humingi sa kanya ng payo si Senator Loren Legarda para sa kanyang anak na si Congressman Leviste. Kasunod ng matinding batikos na natatanggap ng mambabatas dahil sa mga ibinunyag tungkol sa maanumalyang flood control projects. Matatandaang binatikos si Leandro Leviste dahil sa kanyang mga pahayag ukol sa tinaguriang Cabral Files at sa umano'y 2 milyong pisong Christmas bonus para sa mga kongresista. Ayon kay Lacson, naglabas ng sama ng loob si Leviste sa kanyang ina na si Senator Legarda at nagtatanong kung bakit siya ang target ng mga pambabatikos. Payo naman ni Senator Lacson, huwag maging padalos-dalos at huwag laging nasa media, lalo't mas mainam na maghinay-hinay at aralin muna ng lahat bago ilabas sa publiko. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren,
Parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Bilang bahagi ng pagpapagaan ng buhay commuter ng publiko, inulunsad ngayong Huwebes ang free Wi-Fi sa lahat ng EDSA bus stations, maliban sa 3 estasyon na isinasailalim pa sa rehabilitasyon. Bukod sa madaling makakonect, mabilis din ayon sa Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology ang internet speed. Ano-ano nga bang busway stations ang may free internet na? Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almohad. 1 free Wi-Fi for all in EDSA busing! No more SLR o sorry late reply dahil sa kasalukuyan nasa 17 EDSA busway stations na ang merong free Wi-Fi kabilang itong Quezon Avenue, Ortigas, Ayala, Balintawak at iba pa. Habang ang busway stations naman sa Monumento, Guadalupe at Bagong Baryo hindi muna kinabitan ng free Wi-Fi o Starlink dahil ongoing pa ang rehabilitasyon sa mga ito. Ito ang kalulunsad lang na programa ng Department of Information and Communications Technology at Department of Transportation ngayong Huwebes, January 15. Bahagi ito ng mandato ng Pangulo na pagaanin at gawing convenient ang biyahe o pag-commute ng publiko. Ang gusto po natin na Wi-Fi experience nyo, magandang-maganda. Ngayon po, inuna na po namin yung launching ngayon para makagamit na kayo ng electronic payment. Hindi nyo po kailangan gamitin ang yung mobile data. Makakatipid po kayo. Ang grade 6 student na si Nigel agad ikinonek ang cellphone sa Wi-Fi pagkababa ng Quezon Avenue Station nang mabalitaan niya ang libreng Wi-Fi. Hindi niya naaniya kailangang gastusin pa ang baon sa pagpapaload para lang maka-mobile data. Pwede po akong mag-research po pag sa mga assignment ko po. Masaya po at saka makakatulong po siya sa mga mga tao po tas sa mga estudyante rin po. User-friendly o madaling makakagamit at access ang publiko sa free Wi-Fi. Pumunta lang sa settings ng inyong mobile phone, i-on ang Wi-Fi, hanapin at kumonek sa DICT Free Wi-Fi for All at pindutin ang continue bilang pagsang-ayon sa terms and conditions ng libreng internet. Nasa 40 hanggang 60 Mbps ang kayang i-provide na internet speed ng busway stations free Wi-Fi. Pero kung rush hour o peak hours, nasa 10 to 20 Mbps lang ang bilis nito ayon sa DICT. Habang tiniyak din ng dalawang ahensya na hindi magagamit ang libreng Wi-Fi sa anumang illegal na gawain. Siyempre, bawal dyan yung mga illegal gambling. I-block na rin namin dyan yung mga, alam mo na, yung mga OSAEC, yung mga child porn. We're limiting the access to yung pang-productive use talaga. Tsaka kagandahan din pala nito, di ba madalas ngayon yung mga financial scams, etc., yung Wi-Fi namin secure. Pagtitiyak pa ng dalawang ahensya, hindi lang pang messaging ang kakayanin ng Wi-Fi, kundi maging video streaming pagdating ng Marso. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Becky as Nano. Opisyal nang ipinakilala ang Thai-British actress na si Becky Armstrong bilang bagong Nano sa inaabangang hit thriller series na Girl from Nowhere, The Reset. Sa post ng Netflix Thailand sa kanilang social media, ibinahagi ang first set of photos ni Becky as Nano. Bago si Becky, orihinal na binigyang buhay ng Thai actress na si Chicha Kitty Amatayukal ang naturang serye na huling napanood sa pagtatapos ng storyline ng ikalawang season, May 2021. Mapapanood na ang bagong serye ng Girl from Nowhere simula March 7 sa Netflix. Susunod, matapos manggulo at gumawa ng samut-saring hindi nakatutuwang eksena, Russian vlogger ipadedeport na nga ba pabalik ng Russia? Sa ibayong balita, panibagong crane collapse sa Thailand. Ikinasawi ng 2 tao. Trahedya, dulot din ba ng kaparehong kontraktor? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Matapos manggulo at gumawa ng samot-saring hindi nakatutuwang eksena, nakatakda ng i-deport sa Russia sa loob ng 1 linggo ang Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ayon sa Bureau of Immigration, naglabas na ng deportation order ang Board of Commissioners laban kay Vitaly at hinihintay na lang ang mga clearance mula sa National Bureau of Investigation at sa mga korte kaugnay ng kanyang mga kaso sa Taguig. Ayon naman kay Interior Secretary Jean-Vic Remulla, bagamat may green card si Vitaly mula United States, Russian citizen pa rin siya at may Russian passport. Matatanda ang inaresto noong Abril 2025 ang vlogger matapos mag-upload ng video ng kanyang mga prangka o mga panloloko na lumabag sa batas at umani ng maraming batikos sa mga Pilipino. Panibagong issue para sa kontrobersyal na kongresista ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Francisco Kiko Barzaga. Naglabas na nga ang Makati City Prosecutor's Office ng subpoena para sa sagot ni Barzaga kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ng number 2 na pinakamayamang tao sa bansa na si Enrique Razon. Binibigyan ng 10 araw si Barzaga upang magsumite ng kanyang depensa at pinaharap din sa prosecutor sa February 12 at 19 para sa kanyang testimony under oath. January 14, naghain ng shipping port billionaire tycoon na si Razon ng 2 counts of cyber libel. Hiling niya ang 100 million pesos na danyos dahil sa alegasyon ng paninirang puri. Nag-ugat ang issue sa Facebook post ni Barzaga kung saan pinangalanan niya si Razon bilang umano'y mastermind ng korupsyon sa Kongreso na umano'y nanunukol sa National Unity Party sa mga pagdiriwang ng partido sa Soler Resort upang suportahan si ex-House Speaker Martin Romualdez noon. Binuro na ni Barzaga ang ilang post pero bumuelta siya sa 100 million peso damages na hiling ni Razon na anyay sukdulang pagkagani. Ang mismong Financial Management Records Room ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region sa Baguio City ang nasunog noong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Baguio City Fire Marshal Mark Anthony Dangatan, nagsimula sa records ang sunog. Tumagal ang pag-apula nito ng 11 minuto at idineklarang fire out bago mag-alas 6 ng gabi. Wala namang naiulat na nasugatan pero nakikipag-ugnayan na ang DPWH Central Office sa BFP at local government para sa masinsinang investigasyon. Lalo't kasabay ito ng mainit na usapin ng korupsyon sa flood control projects kung saan pangunahing iniimbestigahan ang mga tauhan ng ahensya. Matatandaang ito na ang ikalawang opisina ng DPWH na tinamaan ng sunog matapos matupok din ang DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City noong October 2025. Nag-alay ng panalangin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes para sa mga biktima ng nakalulunos na pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City noong January 8. Pinangunahan ng presidente ang saglit na pagtahimik at pagdarasal sa isang seremonya sa Balamban, Cebu bilang paggunita sa mga nasawi habang patuloy ang search and rescue operations. Tiniyak naman ng pamahalaan ang pagpapaabot ng tulong tulad ng pagpapalibing at iba pang suporta para sa mga pamilya ng biktima. Base sa pinakahuling tala, umabot na sa mahigit 23 ang nasawi habang patuloy pang hinahanap ang iba pang nawawala. Matatanda ang naglabas naman ng cease and desist order ang DNR laban sa operator ng Binaliw Sanitary Landfill habang patuloy ang investigasyon. Bumaba pa lalo ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes at nagsara sa 59 pesos and 46 centavos. Higit yan na mas mababa kaysa sa record low nitong Miyerkules lang na 59 pesos and 44 centavos. Naitala ang paghina ngayong unang buwan ng 2026 matapos ang pansamantalang paglakas ng piso noong Disyembre dahil sa pagdagsa ng mga remittance mula sa mga Pilipino abroad. Samantala,
Pinayagan ng pamahalaan ang visa-free entry ng mga Chinese national na bibisita sa Pilipinas para sa turismo at negosyo simula bukas January 16, ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa ilalim ng programa, maaaring manatili sa bansa ng 14 na araw ang mga Chinese nang walang visa, pero hindi ito maaaring i-extend o i-convert sa iba pang uri ng visa. Patay ang 2 tao matapos ang panibagong kaso ng pagguho ng isang construction crane sa isang highway project sa labas ng Bangkok, Webes. Ayon sa mga otoridad, ang kumpanyang Italian Thai Development na may hawak ng proyekto ang siyang sangkot din sa isa pang crane collapse. Isang araw lang bago nito na naunang kumitil ng nasa 30 na katao. Ayon sa Transport Minister ng Thailand, iniimbestigahan na kung paano nangyari ang ikalawang insidente sa loob ng 2 araw. Kaya kinakailangang tukuyin ang dahilan nito. Nangako naman ang Italian Thai Development na magbibigay ng suporta sa mga pamilya ng nasawi at sasagutin ang gastusin ng mga nasugatan habang ipinatigil na rin muna ng pamahalaan ang konstruksyon ng mga proyekto. Sa aming pagbabalik sa showbiz, TV host actress Tony Gonzaga may sagot sa viral blind item na nag-uugnay sa kanya at sa asawang si Direk Paul Soriano. At trending ngayon sa social media, anak ni Manny Pacquiao na si Michael, in the name of beauty, nagpabago nga ba ng itsura? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Diretsahang sinagot ng TV host actress na si Tony Gonzaga ang mga akusasyon ng netizens kaugnay ng isang kumakalat na blind item na sila raw ang nasirang power couple na nauwi sa umano'y hiwalayan. Samantala, usap-usapan din sa social media ngayon ang tila bagong itsura ng anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na si Michael matapos umanong magparetoke. True ba? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nonsense at sayang sa oras. Yan ang matapang na sambit ng TV host actress na si Tony Gonzaga hinggil sa viral blind item na nag-uugnay sa kanya at sa asawang si Direk Paul Soriano patungkol sa issue ng hiwalayan. Sa gitna ng kanyang viral live selling, binasag ni Tony ang chismis at sinabing hindi siya apektado sa mga isyong ito at mas pinipili na lamang na manahimik at ituon ang atensyon sa trabaho at pamilya. Dagdag pa ni Tony, quote-unquote, "Do not waste time sa mga nonsense dahil isa raw itong dumi o waste na dapat pina-flush sa CR." Sa kabila ng nadamay na iba pang celebrity, nananatili namang matatag ang relasyon ni Tony at Direk Paul matapos ang halos 1 dekadang pagsasama. Matatandaang nauna na riyan ang mga haka-hakang sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, ang power couple na hiwalay na. Pero agad na tinabla ni Marian ang chika na walang katotohanan ang mga kumakalat na issue tungkol sa blind item. Samantala, New Year, New Look. Marami ang nagulat sa tila transformation ng isa sa mga anak ni People's Champ Manny Pacquiao na si Michael. Trending kasi ngayon sa social media ang freshness na pagbabago sa itsura ni Michael Pacquiao dahil sa tila ba biglang pagtangos umano ng ilong nito. Umusbong ang usapan matapos lumabas ang isang video sa Facebook kung saan makikitang present siya sa isang okasyon kasama ang kanyang mga magulang na sina Manny at Chinky Pacquiao. Kapansin-pansin din ang dagdag na kumpiyansa sa kanyang overall look. At ang mga netizens hindi rin naiwasang ihambing ang before and after na itsura ni Michael, kaya umani ng samot-saring reactions. Wala pa namang pahayag o reaksyon si Michael Pacquiao hinggil sa viral issue. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
baka nag-glow up lang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa American minister at author na si Norman Vincent Peale. Ang sabi niya, kung babaguhin mo ang iyong pag-iisip, ay mababago mo ang iyong mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.